Magandang gabi Pilipinas, live mula sa Pag-asa, DUST natin po latest sa lagay ng panahon. Good news po dahil yung una nating binantayan bilang bagyong Nona ay tuluyan na nga pong nalusaw habang nandito yun sa may West Philippine Sea. Dahil po yan sa malamig na hangin na dala ng hanging amihan. Samantala ito namang si bagyong Onyok ay nananatili pa rin sa loob ng ating area of responsibility at patuloy pong kumikilos pakanluran. Huling namataan sa layong 515 kilometers sa silangan po yan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay nito ang lakas ng hangin nasa 55 kilometers per hour malapit po sa sentro at kumikilos po yan pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, bukas po ng hapon ay napakataas ng tsansa na yan ay tumama po dito sa may Caraga region. Pero ayon po yan sa Pag-asa at mananatili bilang isang tropical depression. Sa ngayon, nakataas po ang public storm warning signal number 1 sa bahagi po yan ng Surigao del Sur, Siargao Island, Surigao del Norte, Dinagat Province, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Camiguin, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Davao Oriental, Davao del Norte, kasama rin ang Compostela Valley, Bukidnon, Lanao del Norte at Lanao del Sur. Posible pong maranasan ang lakas ng hangin nasa pagitan ng 30 to 60 kilometers per hour within 36 hours. At dahil naman po sa bugso nitong hanging amihan, nakataas po ngayon ng gale warning ng Pag-asa. Dito yan sa may western seaboards ng northern Luzon hanggang dito po yan sa may southern Luzon. Ibig sabihin, damay po dyan ang baybayin ng Palawan. Ganun din ang northern seaboards ng northern Luzon, kasama po itong eastern seaboards ng central at southern Luzon. Ibig sabihin, dahil po sa napakaalon na kondisyon ng karagatan, hindi pa rin pinapayagan ang paglalayag, lalo na sa may mga maliliit na sasakyang pandagat. Huwag po kayong alis, magbabalik pa po ang Panahon TV matapos ang isang paalala. Kada taon, higit kumulang sa 20 bagyo ang pumapasok sa Philippine Area of Responsibility. 8 hanggang 9 dito, tumatama sa lupa at nagdudulot ng mga storm surge, pagbaha at landslide. Kaya dapat be safe bago bumagyo. Alamin ang emergency hotlines. Ihanda ang survival kit. Alamin ang public storm warning signal ng Pag-asa at makibalita sa lagay ng panahon. Ilagay sa selyadong lalagyan ang mahahalagang dokumento. Ipaayos sa mga sirang bahagi ng bahay. Siguraduhin may load at fully charge ang mga cellphone. Alamin kung saan ang evacuation area at lumikas kapag inabisuhan. Tandaan ang kaligtasan na paghahandaan. At ngayon naman, silipin po natin ang lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Narito po ang 3-day weather forecast ng Pag-asa. Para sa Baguio City, asahan po na magpapatuloy ang maulan na panahon bukas hanggang sa araw ng Sabado at posibleng dahilan po ito ng northeast monsoon o hanging amihan. Sa Sunday naman, asahan na po natin ang improving weather condition. Dito po sa atin, sa Metro Manila, bukas magiging maulan pa rin, pero don't worry dahil pagsapit po ng Saturday and Sunday, good weather condition na po tayo. Para naman sa Metro Cebu, bukas magiging maulan pa rin. Saturday, Sunday, fair weather condition with isolated cases of rain showers and thunderstorms. And for Metro Davao, dito naman bukas, bukod sa mga pag-ulan, ay posible rin pong maranasan ang pabugso-bugsong hangin. Sa Sabado naman, may mga chance rin po yan ng mga pagkidlat at pagkulog. At sa Sunday, good weather condition po tayo. Zamboanga City, dito asahan po makakaranas kayo ng maulap na kalangitan at mahihina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Simula po yan bukas hanggang sa araw ng Sabado. Sa Linggo, maliwalas po ang panahon at ang temperatura naman sa loob ng 3 araw, yan po ay maglalaro sa pagitan ng 23 to 33 degrees Celsius. At para bukas, sisikat po ang araw, yan ay 6:14 ng umaga at lulubog po yan 5:30 ng hapon. Yan muna ang latest mula sa Pag-asa, DUST. Manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po inyong nakasama, ang inyong weather body, Jessie Basco. Magandang gabi sa inyong lahat.